Yo, what's up mga idol? This is Riggs Moto po. Ngayong araw mga idol, huling beses na po ako magsasalita tungkol dito sa issue namin ni Tomodachi. Kasi po mga idol, ang pinakaayaw ko sa lahat mga idol, yung nagkukwento yung ibang tao, tapos hindi naman totoo. So ang daming lumalabas na fake news, kesyo ako daw yung naghamon, ako yung nagyabang, kesyo nakisawsaw daw ako, may mga ganong kwento pa eh, iba-iba yung mga kwento. So hayaan yung ako ang magsabi mismo sa inyo tungkol sa mga tunay na kaganapan sa amin ni Tomodachi, kung bakit ito simula, anong nangyari dito sa shop, at kung ano-ano pa. Sanay na ako sa bashers mga idol, no? Kasi since 2020, marami na nangyari. Inedit yung mukha ko, ginawa akong Riggs Goto, ano pa, ginawa akong clown, tapos ngayon nilagay ako sa dato puti, ginawa akong suka, no? Okay lang lahat yon mga idol. Natutuwa nga ako para sa inyo kasi yung mga hindi naman kilalang tao sa social media, naranasan nyo ngayon yung mag-trending. Yung magkaroon ng maraming likes, maraming views dahil sa akin. No? Pero pinakayaw ko sa lahat mga idol yung ginagawa na ko ng kwento eh. Na ako yung nagyabang, ako yung naghamon, tapos meron pang isa dyan yung nagsasabi na nakisawsaw daw kasi ako. Hindi ko talaga alam kung ano yung tinutukoy nilang nakisawsaw ako, kaya eto mga idol, hayaan yung ako ang magkwento. Pipilitin ko sa inyo i-detalye ng maayos. Paano nga ba nagsimula yan mga idol? Dahil lamang po yan sa post ni Sir Rolando D. Isa pong BKB World Champion. Ngayon po, kaya naman po ako napafollow sa kanya kasi yung coach ko po yung nagtuturo sa akin, si Coach Rolando naman po yung nagtuturo sa kanya. Eh syempre, dahil nga nahilig ako sa boxing, syempre nagpa-follow ako sa mga magagaling na fighter para makakuha ko ng ano sa kanila, diskarte pagdating sa loob ng octagon or ring. Ngayon mga idol, nag-post kasi si Sir Rolando, ayan, pakibasa nyo na lang po. Ayan, parang may tinutukoy siyang tao pero wala naman siyang name drop. Ngayon, nag-comment naman po ako. Ayan, ang sinabi ko naman po dyan, yan ba yung laging nakikipag-away tapos laging kawawa yung kaaway niya? Tapos pagka nabash na siya, bigla siyang magtutulong sa mga may hirap? Kasi nga, hindi ko naman alam kung sino, kaya hindi rin ako nag-name drop. To make the story short mga boss, sa dami-dami na nag-comment, tinag siya, grabe kung i-bash siya, ako yung nabunot niya. Nabasa nyo naman, di ba? Nireplyan niya ako. Tapos after a while, yun nga, may mga nagtatagda sa akin, gumawa pala siya ng video. Kung saan, hinahamon niya ako. Ito po yun mga idol. Tayong dalawa. Kahit saan mo gusto mo sa harap ng bahay mo, walang problema, sabihan mo ko. Malabong ka lang, malabon ba sa uyo, san ba? Ako na mismo dadayo sa'yo. Ngayon mga idol, syempre, bilang lalaki, nagtanong din siya kung saan daw gusto ko. Nagbanggit ako kung saan ko yung gusto ko. Di sabi ko sa Bad Boys Fit and Brawl. Ito, Tomodachi, kapag nilang na to, pagka nilang na tayo dito, wala nang kawatan yun. Okay? Ina-arrange ko na yung laban natin. Doon kasi ako nagbaboxing. Doon kasi sa loob ng Bad Boys, kapag nasa loob ka na ng ring, ang tanging armas lang na pwede mong gamitin ay yung kamao mo. Depende sa usapan nyo yan. Kung boxing lang, di kamao lang. Kung MMA, may ground and pound. So, dahil dyan sa rebuttal video ko, naghalo na po yung basher. Nung una kasi, nung hindi pa ako nagre-rebat, ako yung binabash, sabi daw, bading, ganyan. Ngayon, nung naglabas naman ako ng video, siya naman yung nabash. Actually, nahati. Hindi naman totally siya na lang yung binabash. Nahati yung opinion ng mga tao. Tapos, nagulat na lang ako, nawala yung video na yon kung saan ninahamon niya ako. So, kinalimutan ko na yon. Tapos, eto na nga mga idol, dumating yung araw. Bigla siyang nagpunta sa amin, mga around 2:45 PM. Yung tao ko, tumimbre na sa akin. Sabi sa akin, boss, nandito si Tomodachi. May mga kasamang taga dito sa atin. Huwag ka nang pumunta dito kasi baka magkagulo pa. Pero dahil syempre ako yung pinuno ng Riggs Moto, nag-aalala din ako sa kanila dahil nga nagulat kami lahat may kasama na taga dito.
kakilala rin namin. Actually, hindi naman personally, pero dahil small world tong Malabon, kilala ko yun. Kilala ko yun. Ngayon, mababait naman yung mga yon, pero talagang may mga arit din. Kumbaga, may mga tira din sila. Imagine taga North Caloocan siya. Papanong may mga kasama siyang ganong tao? Siyempre, ako, nag-aalala ko dun sa mga nagtatrabaho dun sa shop ko, kaya pumunta ako. Kamustahin sila, malaman kung anong lagay. Pagdating ko po sa shop, ang sabi sa akin ng mga tao ko, boss, hayaan mo na yon kasi meron silang mga Tapos biglang yan, bumalik sila. Siguro, nakasalubong nila ako, nakita nila, pabalik ako ng shop, dumating uli si Tomodachi, nagkasagutan na kami. Pero alam nyo po, ang tunay na nangyari dyan mga idol, bago ako mag-video, may kasama po talaga siya. And then, nung nakita na hawak ko yung cellphone ko, nagpasukan po dun sa loob ng sasakyan niya. Sa katunayan mga idol, yung isa nga dun, sabi pa sa akin, pre, hindi ako kasali dito nagpasama lang sila sa akin. Ngayon mga idol, paano umabot dun sa ganitong senaryo, yung nagkakasigawan na nga kami. Nakalive ako man, may mga dala kayo. O sige, antayin nyo, tawagan nyo si Makmak. Bye, tawagan mo si Makmak. Bye. O sige, hindi, huwag kayo ganyan pag walang pagka hindi nakalive O sige, ilabas nyo ngayon. Ilabas mo ngayon. Lalaban ako, doon tayo sa bad boys. Doon tayo sa bad boys, man. Doon tayo sa bad boys. Mautak to, boy. Nagkagulo na. So, eto yon. Kukwento ko na sa inyo. Yun nga, pagbalik ko sa shop, sinabihan na kagad nila ako, boss, hayaan mo na yun kasi parang may mga yung mga yun, parang may mga dala. Kasi nga, kilala namin yung mga taong kasama nila. Yung mga taga dito. Ngayon, biglang, siguro nakasalubong nila siguro ako, pabalik ako ng shop, bumalik sila. Ngayon, pagdating, ang bala ko sana, kakausapin ko muna siya. Hindi pa ako nagla-live video noon. Gusto ko sabihin sa kanya na, doon tayo sa bad boys, wag dito. Kasi nga, pag sa kalsada, hindi natin pwedeng sabihin na pare-para tayong ligtas dito Kasi yung grupo nyo, hindi naman papayag na madehado kayo. Yung grupo ko, hindi rin naman papayag na madehado kami. Diba? Paano kung biglang nagkadamputan ng gamit, nagkaroon ng dumanak ang dugo doon? Yun yung mga nananalaytay sa isip ko. Kaya kung mapapansin nyo, diba, sigaw ako ng sigaw? Doon tayo sa bad boys, doon tayo sa bad boys. Doon tayo sa bad boys, man! Doon tayo sa bad boys! Mautak to, boy! Kaya naman napunta tayo sa gulo na yon, biglang nagkasigawan na. Kasi nga, ang bala ko sana mga idol, kausapin siya. Para sana, doon namin sa loob ng octagon or ng boxing ring ganapin yung gusto niya mangyari. However, mga idol, paglabas ko po ng shop, biglang naguhubad na siya. Nakadamit pa siya magiging transparent ako sa inyo. Nakadamit pa siya nung una. Tapos biglang maya-maya, nagubad na siya. Biglang sabi niya, tara, tara. Ganyan, naguramentado na siya. Siyempre ako mga idol, na-stuck ako dun sa sitwasyon na gusto kong lumaban pero wag na. Kasi nga, may mga kasama siya Dun sa live video ko, kaya ako ginawa yon kasi nga, yung camera nila nakatutok lang sa kanya. So, nag-live ako para makitang may iba siyang kasama. Kaso nga lang, biglang nawala yung mga kasama niya doon nung nakitang may hawak akong camera. Ano sana dadaanin ko sana sa maayos na usapan. Kaya lang para siyang, alam niyo yun, para siyang batang nagwawala doon na, mag-away na tayo dito na tayo, ganyan. Siyempre, nag-init na din yung ulo ko kasi may mga customer ako Bakit dito? Bakit dito natin gaganapin? Tsaka bakit? Bakit may mga kasama kang taga dito? Yun yung tinatanong ko Ngayon, nagpapasalamat ako kahit na tinatawag nyo na akong bading ngayon kasi hindi ako lumaban nung araw na yun. Kasi kung lumaban ako nung araw na yun, hindi ko na alam kung ano mangyayari. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi papayag yung grupo niya na madedehado sila, hindi rin papayag na madedehado yung grupo ko.
Pamilyado kasi kami lahat dito. Hindi ko alam dyan kay Tomo kung may asawa at anak ba yan. Hindi ko naman kasi siya binackground check kasi wala nga akong pakialam naman talaga dyan. Hindi ako basher niyan. Kahit tignan nyo po yung mga post ko sa Riggs Moto or Idol Riggs, wala po akong bash na ginagawa sa kanya. Kaya lang po ako nagsabi na dito tayo sa Octagon kasi nga siya mismo ang nagsabi sa akin, anytime, anywhere, ako na daw ang mamili. Ang nangyari talaga, binigla niya talaga ako. Parang parang setup talaga yung pangyayari. Parang sabi ni Direk, okay, 1, 2, 3, action. Ayun na, may mga camera nakaabang sa akin, sa kanya. Tapos, ako, yung sinasabi ng mga tao na nag-live kagad ako, walang katotohanan yun. Hindi kagad ako nag-live, mga boss. No? Hinayaan ko muna kung ano yung mangyayari. Nag-live ako, nung napapansin ko na ay, setup to. Ang gara nyo. Kayo puro ready na. Ako hindi ko alam kung ano nangyayari. Aaminin ko sa inyo mga idol, tunay talaga yung galit ko nun. Kasi nga, hindi ko malaman sa sarili ko kung patulang ko na to o wag. Kasi mas nananaig sa akin yung mga kasama ko eh. Sabi ko, lahat kami pamilyado dito. Pagka may nangyari dito sa isa dito, cargo de konsensya ko yan. Paano ko ipapaliwanag sa asawa at mga anak niya bakit ganun na nangyari? Kaya talagang thank you Lord. Kasi kung pinairal ko yung yung pagiging mapusok ko, hindi ko alam kung anong nangyayari na ngayon. Baka lintik na problema yung kinaharap ko ngayon, mga idol. No, ang akin lang naman, totoo kasi kami dito. Kumbaga sinugod mo kami ng ganun, talagang makikipagbakbakan talaga kami. Kaso nga lang, hindi nga pwede. Kasi nga may mga anak na maliliit. May mga asawang naghihintay sa bahay. Ngayon, dahil mas kalmado na ako mga idol, talagang very thankful ako. Okay na. Tanggap ko, tawagin nyo akong duwag, tawagin nyo akong bading, kesyo dinayo ka na sa teritoryo mo, ganto, ganyan, kesyo 80% bunganga ako. Buti na lang talaga ganun na nangyari. Kasi masarap yung tulog ko ngayon. Pero kung may nangyari sa tropa niya o may nangyari sa tropa ko, malamang hindi talaga ako makakatulog. O may mangyari sa akin, may mangyari sa kanya. Parehas talo mga idol. Kaya nga sa boxing ring ako nag-aaya sa Octagon. Kasi doon, oras na pumasok ka sa loob nun, tanggap mo kung ano yung mga risk. Hindi ka pwede magpapulis, hindi ka pwede magpabarangay dahil nalamog ka. Hindi rin pwede dun yung pasiga siya, tara dito. Hindi pwede ganun dun yun. Iba ang combat gym. No? Professional, respeto sa isa't isa. Sports lang. Hanggang dun lang sa loob ng gym. Kami nga nung mga kasama ko dun, nagsasakitan kami, may malalamog, pero walang umiiyak na, tara pare, isa pa kasi nilabog mo ako, hindi ako makapapayag nun. Walang ganon. No? It may be very violent sa mata ng iba. Pero sa aming mga nagbaboxing, nag-MMA, yung masugatan ka sa mukha, pumutok yung labi mo, magka-black eye ka, nabali yung ilong mo, that's all normal for us. Ano nga ba yung gusto kong i-prove dito sa content ko na to? No? Ang gusto ko lang naman i-prove sa content ko ngayon na to, na it's not worth the risk. No, na mag-away tayo sa kalsada. Kasi I have a lot to lose, Tomo. May mga pamilya ako na nagmamahal sa akin. Ngayon sa'yo, kung para sa'yo, content lang to, laro lang to, kaya nyong gumawa ng ganon na umabot pa sa magtatawag ka pa para lang sa simpleng boxing na mas malaki ka pa sa akin, kalahati mo lang ako, pati timbang mo. Ngayon, kayo nang humusga mga idol. Sino yung walang bayag sa aming dalawa? 'Di ba? Yung mga bata nga hindi umiiyak pagka nagsusuntukan eh. Tapos ikaw kalaki-laki mong tao, kailangan mo pa magtawag ng taga dito para patunayan lang sa content mo, para lang masatisfy mo yung sarili mo, para lang makuha mo yung fame na gusto mo
at ma-prove mo yung point mo na matapang ka talaga. Ngayon, ayoko na rin maglaban tayo sa octagon tsaka boxing ring. Kasi anong napatunayan ko sa mundo, sa realidad, ha? Alam mo kung ano, kahit tama ako, kapag ginamitan ako ng koneksyon, wala na. Talo na kagad ako. Kaya sa lahat ng mga gumagawa ng kwento dyan, good luck sa inyo. Kasi ako si Riggs Moto, hindi uso sa akin magsinungaling. Tinatapat ko lahat, ultimo customer ko. Alam ng mga tunay na followers ko yan. Tomodachi, hindi na ako pwede sa ganong estilo. Hindi na ako bata. May pamilya na ako. Yung pagyayaya ko sa'yo, dahil tinanong mo ko kung saan ang gusto ko, which is sa octagon, it's just some form of sports para sa akin. Parang tulad ng hilig mo, basketball, normal nagkakabalyahan, normal na nagkakaroon ng kaldagan, pero nating personal. Ganon din yung boxing. Medyo violente lang masyado para sa ibang tao pagka pinapanood. Pero para sa amin, na mga nagte-training, na mga hobbyist, or even yung mga talagang mga fighters, wala lang sa amin yun. Sports lang. Yun lang mga idol. Maraming salamat po.